What's up guys? For today's video guys, samahan nyo nga pala ako guys sa isang pinakamabagong araw na ito. At alam ko na guys kung bakit ako nagkaganito at na-realize ko na rin sa mga bagay-bagay na to. At ayun na nga guys, after ko nga pala sa trabaho ko niyan guys, syempre ipeplex muna natin dito yung kumakain tayo ng McDo kasi medyo magala na tayo kumain eh. Hindi kasi tayo kumain sa trabaho natin ng marami kasi nga parang may mga bagay tayong discourage. Tignan mo yung kanin ko dyan na buo na pinalastik ko pa kaninang umaga. Ngayon ko lang kinain siya ng gabihan after kong umuwi guys. At dinaanan ko nga pala yung bagong McDonald's dito guys sa Almar guys. Siyempre, laking McDonald's tayo kasi dyan tayo nag-starting eh. Dyan tayo nag-open, nag-grind, dyan tayo lumakas, dyan tayo nag-strength sa lahat ng bagay. Kaya alam na alam natin yung pakiramdam din sa McDonald's. Siyempre, subok na natin ng McDonald's kasi siya yung unang tumanggap sa atin eh yung tayo ay palang ay nasa mas gulang pa lang si McDonald's yung tipong humubog sa akin kung paano maging malakas at hangunin lahat ng mga bagay sa buhay ko at tanggapin lahat ng mga pangyayari sa buhay ko at matuto sa lahat ng pagkakamali ko at mga natutunan ko sa McDonald's at sa mga pamilya kong narilala dyan sa pamilya McDonald's Quezon City, Talipapa, QC Talipapa dyan sa puntang C5 crossing dyan. Totally pa diyan ako nag-starting ng journey ko about sa pagtatrabaho niyan guys hanggang sa naging electrician na ako guys sa aking trabaho guys. At grateful ako at lagi akong nagsasabing thankful ako dahil naging isang parte ako ng McDonald's. Medyo na-realize ko nga niyan guys, ba't nga pala ako nagkakaganito. Kasi napansin ko yung sarili ko na mayroon kasi akong dating naka-relationship 2019 at bumalik siya ngayong 2025. At syempre, bumalik siya dahil din sa akin. Siyempre di ko hinahayaan na ang destiny is maputol sa amin, 'di ba? Kasi naniniwala ako ang destiny is, ikaw talaga yung gagawa para magkita ulit kayo o magsama ulit kayo, parang gano'n. Para kasi dating nag-scroll ako dati sa Facebook na dati at nakita ko yung mga combo namin dalawa na napaka-sweet namin. Yung mga tipong di ko siya ma-date sa mga ganito at gusto ko magbawi sa kanya ngayon, kumikita na ako ng ganito. Gusto ko ilabas siya sa mga gusto namin dating puntahan. Kaso nga lang, dati nung nagtatrabaho pa lang ako sa McDonald's at nag-starting pa lang ako magtrabaho, na-meet ko na siya dahil sa friends niya, na friends ko din. At nag-chat kami, yung mga ganyan, at pumunta ako sa bahay nila personally. At ngayon, chat ulit ako habang may girlfriend na ako nun. Hindi ko alam kung tama o mali itong ginawa ko, pero kasi may mga puntong sa buhay ko na minamiss talaga ako sa isang bagay tapos binabalikan ko siya at ayun, sobrang katangahan ko is, pero ko yung naging girlfriend ko is, 2 months lang kami tapos nag-propose ako sa kanya. Ayun, naging girlfriend ko siya pero ito naman 'tong isa ko nung matagal na kami bumawi lang ako, parang na-miss ko lang siya, yung tipo ng gano'n hanggang sa na-fall na ako. At lagi niyang sinasabi na wala kaming label at wala naman kami. Pero napamahal ko kasi lahat ng mga bagay na na ano ko sa babae is na-meet niya or nagustuhan ko sa kanya kaya hindi ako nag-decide na iwan agad yung girlfriend ko kasi nga nagkaproblemahan kami at saka di ko na ikukuwento yung gano'ng past namin kasi una sa lahat, nirespeto ko na lang yung niya kasi pagkakamali ko din yung nagawa ko na yun pero end of the day is, wala kailangan natin tanggapin, kasi nga may mga bagay talaga na masasaktan tayo kapag lalagyan natin pinipilit yung tipong gusto mo siyang makasama kaso ayaw mo. Yun na nga, kasi nga ganito bagay, hindi na kayo nagkakatagpo ng schedule at lagi niyang pinaparamdam sa'yo na kakailanganin text ka lang niya kapag kailangan ka niya. Yung tipong may mga sakit siya sa mga kasu-kusuhan niya, ikaw yung tipong nandiya para suportahan siya at samahan siya. Tapos kapag okey naman na siya is, lagi siyang nawawala, yung tipong lagi kang gino-ghost, ayun lang. Naawa ako sa sarili ko sa part na yun. Na gusto ko sana siyang makasama all the day at all the night. Ba't nga pala ako nagdadrama dito, 'di ba? Kasi ito yung mga na-experience ko kaya hindi ako makakain ng masyado. Lagi akong nag-aalala bakit ako ginaganito. Although hindi ko naman binigay lahat kasi sa pagmamahal talaga hindi talaga ako nagbibigay habang hindi ko nararamdaman yung tunay na yung tipong pakiramdam ko na parang playtime lang 'to, pero ako nagiging seryoso na ako sa pagiging playtime na yun, 'di ba? Pero di ko binibigay yung punto kasi may mga bagay akong natutunan about sa mga ganyan. Yung tipong umalis siya 2025 tapos girlfriend ako nun. Di naman chitata yun, eh, kasi nga, di ko alam pero
Yung hindi kasi nagawa ng girlfriend ko, itong isa nagbigay sa akin ng kung yung hinahanap mo sa girlfriend mo, nabigay niya. Tapos ngayon, ito ako ngayon, nag-iisip ng mga bagay kung anong may mali sa akin. Tama ba yung mga ginawa ko at tama ba mga desisyon ko sa buhay. Pero wala tayong magagawa eh. Mag-look forward tayo sa mangyayari at nag, nag-focus ako sa ano na yun, sa journey na yun. Focus ako in the future na hindi ko nakasama yung girlfriend ko pero ito dumating na to. Pero pinaparamdam niya lagi sa akin na wala kaming ganito pero kapag kailangan niya ako, sinasamahan ko siya. Although may mga times na gusto ko na sana siyang kasama, ilalagyan ko sana ng mga ano, yung tipong puputok ko sa loob. Pero hindi ko ginawa yun kasi lagi akong inisip na hindi ko pa kakaya at hindi ko pa kaya mabuo ng isang pamilya na tsaka ayoko magsilbi ng natatakot ako kasi wag mong isisilang na di kumpleto sa katawan, yung tipong may mga sakit sa ganito. Ayoko madagdagan yung mga gano'n. Ayoko mag-create ng isang tao na may gano'n kasi nga kahit yung na-imagine ko siya, gusto ko siguro kung gagawa ako niyan is fully paid na ako at kaya-kaya ko ng buhayin yung mga gano'ng bagay. Hindi niyo ako masisisi sa mga gano'ng mangyayari kasi na-realize ko at tumatak sa utak ko yung mga gano'ng pangyayari na yun. Yung tipong may mga nakukwentuhan ako sa mga gano'ng bagay na may gano'n silang anak at natatakot ako sa mangyari na gano'n. Kaya mas pinipili ko na lang na maging open na libro habang kaya ko siyang paligayahin sa mga gano'ng bagay, bibigay ko. Pero ayun na, ang end of the day is wala talaga kaming label nun at sana may natutunan ko dito sa kwento na 'to. Medyo hindi siya fully paid na fully recovery for me. For me, makaka-move on na talaga ako ng tuluyan kasi nga pinaparamdam talaga sa akin na ganito, kailangan ko mag-look forward sa 2026. Kailangan ko yung iwanan yung mga taong nanakit sa'kin ng sobra. Although may pagkakamali din ako sa gano'ng parts, pero I wish na mag-heal 'tong mga bagay na 'to at sana maging okey yung lahat. Tsaka pinapasa Diyos ko na lang at sa universal universal system ko na lang siya iaasa. Di ako naniniwala sa karma kasi hindi ko naman wala akong pagkakamali sa lahat ng pangyayari na yun, pero bahala na ang universal kung anong mangyayari sa ating dalawa, yung mga tipong nakakasama ko. Siguro yung mga nami-meet ko sa Guardian Angel o siguro may mga putol pa sa kwento namin kaya pinagtagpo ulit kami pero wala eh. Ganun talaga ang buhay sa weather forecast. At ayun na nga guys, punta ako niyo sa McDonald's na yan at nakita niyo guys, 'di ba? Pinuntahan ko talaga yung bagong branch ng McDonald's kasi nga gusto ko maramdaman ulit ang kiliti ng isang McDonald's crew. Shouts. Siyempre, yung mga pagkain ulit kasi nga kaya lang pinaka-feel lang sa'kin ang ganda kasi ng aircon tsaka ang ganda ng ambience. Ang lamig niya sa part na 'to. Pero iba yung type part nila dito, nakakatawa yung sa mga gano'ng parts na yun na dito lang yun at guys na nagpatapos ang aking video guys habang naghuhugas ako ng kamay at kumakain guys. Sana may natutunan kayo dito sa video na 'to. Medyo ang corny ng video ko na 'to kasi nga medyo ngayon nagfi-feel full recovery na ako sa ganitong senaryo na nangyayari sa aking buhay at magpapatuloy ako sa mga mangyayaring haharapin ko. Kasi naniniwala ako na bakit ba ganito yung mga explanation ko 'no, pero magbabago na tayo ng content sa 2025. Vlog na siya pero hindi na yung ganitong may mga kuwento-kuwento. Ipapaliwanag ko na lang sa mga bagay na pinuntahan ko, yung mga gagawin ko, activities, yun na lang gagawin kong vlog. Hindi na yung mga ganitong eme-eme na kuwento. Pero nangyari sa'kin 'to sa buhay ko guys at isa 'to sa pinaka gusto kong kalimutan at gusto ko na lang ilagay sa isang box na wala na nakakaalam kundi ako lang at ayokong makita at mabanggit 'to yung mga ganitong pangyayari na 'to at it's my choice to ganito, mga ganyan. This is choice for me at, wala lang at, sana may natutunan kayo sa video na 'to. Lagi kong sinasabi sana may natutunan kayo sa vlog ko pero like and to follow, subscribe na kayo sa aking channel at medyo nahihinoto ako sa mic ko, medyo ang ganda kasi ng mic. Gusto ko ganito magsalita yung mga gusto ko nasasaloobin ko, nasasabi ko. Siguro ganito siguro yung mga blood type namin. Pero wala eh. Gusto ko lang talaga magsalita para matapos na 'tong mga hinanakit ko sa buhay, 'di ba? Kasi alam ko na naman na lahat ng tao is may ano talaga eh, may mga
may mga saloobin sila at nirerespeto natin yung ay respetuhin niyo din ako 'di ba sa mga kinukuwento ko sa inyo at pakinggan niyo na lang 'di ba? Yan guys, kasi pangit naman lagi na daily yung vlog ko na ganito nagbabiyahe ng motor, papunta sa may isang ano na naman Kai Mall mga ganyan. Ayoko ng mga gano'n, gusto ko yung mga funny video naman na magagawin ko sa 2026 at sana guys suportahan niyo yung aking channel kapag gano'n na yung content ko. Hindi na madrama, hindi na katoxican, hindi na kagaguhan. Yan, magbabago na ako sa 2026 at I promise to myself lahat ng mga past na nangyari sa akin kakalimutan ko na yun at mag-move forward ako sa mangyayari sa akin at don't judge me kasi lahat ng wala pa ako sa kalikingan ng mga vloggers na yan at pinapatintay ko na lang matapos tong video para ma-edit ko na.